Our series study, Book of Timothy. Book of Timothy. First Timothy chapter 3. Okay, verse 1. Until verse 7. Okay? First Timothy chapter 3. Nag-start tayo dito last Wednesday. Okay, ating i-continue tonight. Chapter 3, verse 1. Okay, please read verse 2. This is a true saying, if a man desire of the office of a bishop, he desireth a good work. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, nor covetous. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Let's pray tonight, Lord. We thank you for this evening. We thank you for the time na kami po, Lord, ay makagather once again in this particular time, particular day, and hour. And it's my prayer na ang Holy Spirit ang siyang mag-enlighten sa amin tonight, magturo, Lord, mag-guide sa mga bagay na gusto niyo pong ipaunawa sa amin. And Father, we entrust to you na tulungan niyo po kami. Sana po ma-absorb namin ang mga teachings niyo at kahit di po kami pastor, the same principle na dapat din po namin gawin, na maging karoon kami ng good report, hospitable, sober, vigilant. Because this character, Lord, nagpakita sa aming Christ-likeness. Kaya tonight, I pray as we go on, once again, help us na magkaroon ng alertness, attentiveness, and receptive heart ang aming response, Lord, sa pakikinig ng iyong teaching. Maraming salamat, and be with us tonight, even sa aming prayer time mamaya. Please give us wisdom. And for those who are not around, we pray kung anumang mga dahilan, yung may mga travel like Sister Mary Ann na nagsando ng kapatid from Jinsan Airport, we pray as they go back home, ingatan niyo po ang kanilang sasakyan, makabalik po sila dito safe, Lord, kasama ang whole family. Thank you once again and be with us tonight. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Si parita lang, Brother Ferdy, yung ating bisita. Bisita ba ito ni Brother Jason? Sige, Brad, para maano natin ang salvation. Okay, wala pa yung couple, borders namin. Or ano. Okay, but anyway, okay, patuloy tayo tonight. Alright, we are in the topic na yung two officers, okay, in the church. Alright, last Wednesday, we talk about the qualification, the prerequisite of church officers. At dito po sa chapter number 3, sumulat si Paul kay Timothy, nagbigay po siya ng guideline. Tinawag po ito ng mga pastoral letters, no? From, Timothy and Titus. Ito yung dalawang letter na address sa mga young preachers and pastors. So full of advices about administration and iba pa. Okay? So dito natin makita, pastoral letter ang tawag. Alright, address to Timothy. At dito makita natin yung qualification
or mga karakteristik ng isang preacher or bishop. Alright. Okay? So first, verse number 2, a bishop then must be blameless. Like he said, ang word po dyan na blameless, hindi po nangangahulugan na sinless or perfect. But the word blameless means na wala pong, hindi po siya guilty ng mga scandalous sin. Okay? Or living, okay, in known sin. Di po pwede yun, no, sa isang pastor. So dapat hindi po controversial, wala pong, hindi naman sabihin na walang kasalanan, but hindi yung may mga issue ba? Lalo na sa moral aspect. No, kay ang office of the pastor or ang position sa pastor, nagdemand po ng blameless. Alright? Okay? So, blameless. Verse 1, a bishop then must be blameless. Notice the word must. Okay? That is imperative. That is required. That is mandatory. Hindi po yan optional. And then what else? The husband of one wife. Like I said, kung di ka pastor, pwede. Kung choice mo yan, preference mo yan, kung men ka lang, alright, pwede lang, no, na hindi ka mag-asawa o single ka. Pero pag pastor ng pag-usapan, ay hindi po pwede kasi ang posisyon ng pastor nagdemand ng asawa. Amen? Nagdemand na dapat ang pastor may asawa. Okay? Like I said, kung di ka pastor, it's okay. Maglaon ka, 60, 70, until kunin ka ni Lord. That's your choice. Pero pag magpastor ka, ibang usapan na po. Alright? Hindi na po pwede, Brad. Kasi nag-require ang Bible, kapag ka pastor, dapat husband of one wife. Amen? Maliwanag? Alright. Okay? Another thing, ating makita. O ano pa ang ating makita dito sa isang requirements dito. At ang Bible, nagsabi na mayroon pong requirements. Kapag ka ang asawa nagpastor, or mayroon po siyang, mag-asawa ang pastor, dapat, ano ang requirements? He was not to marry a whore. Bawal po siya mag-asawa. So may kriteriya po, ang Bible, anong klaseng babae ang asawahin ng pari? Back in Old Testament, which is equivalent kayon sa pastor. O back in Old Testament, ano dapat ang asawa ng pari? He was not to marry a whore. He was not to marry a profane person. Third, he was not to marry a divorced person. And then, he was not to marry a widow. Unless he was the widow of a priest. Bawal sa kanya mag-asawa ng isang widow. Maliban lang yung widow is dating asawa ng pari. Yun ang pwedeng asawahin ng pari din. Pero kapag kayong babae na widow, ang kanyang husband before ay hindi pari, pwedeng asawahin ng pari. Yun ang instruction sa Bible back in Old Testament. Okay? Now, sa New Testament, pwede mag-asawa ang pastor for one condition, patay na ang kanyang present na asawa. Okay? Namatay na si pastor's wife. Pero until nabuhay pa yung wife, okay, hindi pwede. No? Hindi pwede mag-asawa yung pastor. Alright. Next. Verse number 2. Verse 2. Anong sabi? Not only husband of one wife, but also vigilant. Vigilant. Sa requirement, vigilant. What is vigilant? Calm and discipline. Calm and discipline. Okay, next, sober. So dapat pala ang pastor hindi impulsive. Hindi yung sunggab kaagad ba? No? So, kasi ang pastor calm and discipline. No? Vigilant. Next requirement, sabi ng Bible, is sober. Sober. Sober means serious and earnest. Serious and earnest. That is sober. And prudent. Wise. Verse 2.
Okay. Di tayo magtagal. Verse 2 pa rin. Alright. Blameless, husband of one wife, vigilant. I know, gitakil na ito during Sunday school. Gusto ko lang i-review. Sober. And then, next is, of good behavior. Of good behavior. What is good behavior? Orderly and dignified. Pag sinabing good behavior, that means orderly and dignified. All right. So let's go to 3 John. 3 John. Meron tayong example dito. One person na ginamit ni Apostle John, gi-commend siya dahil po sa kanyang character. All right? So sabi dito, verse number 12. Verse 12, Demetrius hath a good what? Report of all men, and of the truth itself. Ye and we also bear record, and ye know that our record is true. So may third person dito, may 3 person dito na mention si John, at isa dito is Demetrius. First, in verse 1, si Gaius. Okay, the second character or name of person na na-mention ni John, verse 9, si Diotrephes. And then the third one, in verse number 12, ito si Demetrius. At sabi ng verse 12, Demetrius hath a good report. So ano po ba ang characteristic ng isang tao na may good report? Ano po ang ibig sabihin ng good report? Let's go to 2 Timothy 4:12. 2 Timothy chapter 4, verse number 12. Chapter 4, first, not second, first. 1 Timothy chapter 4, verse 12. 1 Timothy 4:12, Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. Okay, first, ano dapat? In word. In word. What is word? That means speech. So dapat careful tayo sa speech. Dapat magiging example tayo. Meaning to say, ang ating the way tayo magsalita, na dapat hindi offensive, no? Hindi offending ang ating pagsasalita. No? Careful tayo. Amen, Christians? Okay? So, number one talaga, common na daling maka-offend sa tao, itong word. At sabi pa nga iba, mas masakit pa yung word kaysa physical. Yung, sabi daw ng physical, 1 week after, pag sinumbag ka, pag ikay sinampal, 2 days after, makalimutan, mawala na. Pero minsan, ang word, it takes years and years pa bago mag-heal. Yes or no? Amen? No? Matagal. Pag na-offend ang tao, ang tagal makalimutan at mawala. Kaya ingat tayo. Ang Bible, very clear. Ibigyan tayo instruction, ingat tayo. And be thou an example. Sinabi ni Paul kay Timothy, okay, bilang young pastor, mag-ingat ka. Be an example. No? Be an example in word. Number 2, ano pa? Sabi ng verse number 12, be thou an example of the believers in word. Number 2, in conversation. And the word conversation means behavior. Hindi yan conversation na naga-converse tayo. But speaks about your behavior, your manner of life, the way you act, yung actuation mo, the way ka kumilos, sa bahay, sa simbahan, sa ibang bahay. Dapat tayo discreet, dapat tayo
Ha? Na ano tayo ba? Decent tayo magkilos. Kung professional ka, act as a professional. Amen? Huwag yung magsalitang kinanto. Lalo na pag loob ng simbahan. Lalo na pag premises ng simbahan. Huwag tayong sige kalabutaw dito sa loob. And tama yung sabi ni Ma'am Joy, huwag tayo. Just limit yourself. Pag nasa simbahan, if there is one place na dapat serious tayo, that is the house of God. Kasi that is the house of God. That is not ordinary house. In fact, tinawag yan the house of prayer. Kaya nga, galit na galit si Jesus Christ nung pumunta siya sa temple, tapos naabutan niya sa loob ng temple, gigawang money changer, gigawang parang palengke na yung temple. Sa sobra, yun yung record ng Bible na gumawa si Jesus Christ ng latigo. At sabi ng Bible, yung mga table doon, sa sobrang galit niya, niya. At siguro kasi gumawa siya ng latigo, baka namalo talaga siya doon sa tindi ng kanyang galit. Kasi sabi niya, bakit nyo ginawa ang bahay ng aking ama? It should be house of prayer, pero ginawa yung, dens of thieves. Oh. Ganun ang pagka-describe ng Panginoon. Sa tindi niya ng galit ng Panginoon. That is a complete disrespect. Oh, sa bahay ng Diyos. Basahin mo yan. Nabasa mo yan sa Book of Gospel. Oh, nagalit. Ito yung pinaka-record na sa Bible account na napakagalit na galit si Jesus Christ. Talaga nagpupuyo siya. Ang mga lamisa doon. Sabi niya, how come ang bahay ng Diyos ginawa niyong palengke? So kung ating Panginoong Diyos nagalit, hindi naman siguro gagawin natin yan, pero ang atin is complete respect, no? Sa house of God. Kaya nga, kung pwede lang, no, wag nating gawin lang. Maliban na siguro kung wala ng opsyon, tapos maulan pa, siguro mag-consider natin, pwede tayong kumain dito. But so far, meron naman tayong provided na space dyan. Okay? Wag nating ugaliin kumain dito sa auditorium. No? Please lang. Mga nanay, i-remind nyo yung mga anak ninyo. No? Remind yung mga anak. Huwag nating gawin ditong kainan. Sabi ko, pwede kayong matulog dyan sa pew. Yung ating beans, pwede kayong matulog after lunch. Pero wag lang, please. Pag dito sa pulpit, dito sa area na ito, ibang usapan na po. No? Kasi we consider it as holy ground. Amen? It should be the place of teaching, rebuke, encouragement, and exhortation. No? So, dapat, kaya gaugtas gani kami ni Ma'am Vic. Si mga parents, dapat hindi natin i-allow mga bata magtakbo-takbo dito. Huwag natin gawin itong playground nila. Sawayin natin sila. Every time ang mga bata magtakbo-takbo dito. Amen? Mga parents, hello? No? So, kami, lalo na si Clint, kaya masyadong pero we try our best na sawayin talaga. Para ma-remind sila. Kasi, Pastor, bata mo yan, kaya nga constant lang. Natin sila. And little by little, ma-aware sila na, bawal pala dyan na lugar. No? So, dito, ating makita in behavior. Okay? Behavior ng pastor. Importante, hindi lang word, dapat example, but also in behavior. Okay? So, ang pastor, kung sa, tawag nito, kung sa secular, may mga background check, mag-apply ka ng police, mag-apply ka ng PDEA, mag-apply ka sa BGMP, mag-apply ka sa Army, number 1 requirement, neuro exam. Neuro. What is that? Mental, mind mo. Sound ba? Pag di ka nakapasa dyan, kahit nakapasa ka sa mga written exam, nakapasa ka sa interview, magaling ka magsagot, pag bagsak ka sa neuro, bagsak ka talaga. Kasi ang neuro, it affects your whole being. It speaks about yourself. It speaks about who you are. Magagalitin ka ba? Kaya nga, magkuha ka ng license, LTAP ang tawag, License to Own and Possess Firearms. Very crucial po yan. Neuro exam, mag-undergo ka neuro exam. Bakit ka kukuha ng pulis? Bakit ka gusto maging gun owner? Anong purpose mo? O pag mali ka dyan,
Para pangdepensa sa sarili ko. Hindi pwedeng igawin mo yung valid. Hindi yan tatanggapin doon, disqualified ka. Hindi pwede. Kasi, may kalaban kasi ako. So, number 1, bagsak na ka. Baka itong tao ito, magkaroon ito ng baril, delikado ito. Baka pang masakir na lang ito, pag nagalit ito, baril ka agad. Wala nang dami-daming sabi, baril ka agad. Hindi pwede. So, gina-background check, neuro exam. Alright? Kasi napaka-importante. Alright, next. Ano pa? Sabi ng verse 12, in conversation, in charity, or love. Love. So, dapat ang pastor o ang magpastor, dapat loving. Number 1, lovers of soul. Okay? Dapat may pagmamahal sa kaluluwa. Kasi ang reason, bakit siya nag-surrender sa ministry is because of soul. Wala nang ibang reason. Kapag ang pastor, ang motive niya ay hindi soul, mahirap yon. Magiging filthy lucre o magiging gawin na yung sideline ang ministry o hindi niya focus ang ministry. Kaya dapat malaman anong reason ng pastor bakit nasa ministry o nag-surrender sa ministry. Kaya baka gawin na yung iba ng means niya, iba ng motive niya, iba na ang pagtrato niya sa ministry pag ginasol ang kanyang concern. Okay? Kaya dapat may charity, may love, o ang pastor sa gawain, no? May passion sa gawain, may passion sa ministry. In short, may passion sa mga tao, may love sa mga tao. Kasi yun naman ang defining factor sa tao, sa pastor. Bakit nasa ministry? Because you love people. Whether members or non-members. Okay? So, charity dapat. And then, in spirit, no? In spirit. Or, yung attitude. Okay? And, of course, in faith, alright? That is faith and purity. What is that? That is doctrine and practice. So, dapat pure ang pastor. Okay? In doctrine and in practice. Meaning to say, na magkasama po yung practice at faith. Hindi pwede iba ang practice ng pastor, iba ang kanyang faith. No, hindi. Inseparable po yan. Kung ano ang gi-preach, ganun din ang practice. Kung ano ang practice, ganun din ang kanyang faith. Alright? So, kaya mahirap ang buhay ng pastor. No, mataas ang standard ng pastor. Kung ano yung sinasabi sa pulpit, dapat nakikita. Amen? Okay lang mga members, minsan. O bakit nakagawa? Ang reaction dyan, ang response, ang member kasi. Pero pag si pastor na, pastor? Taas ka agad ang kilay? Pastor? Question mark ka agad, no? Kasi nga, mataas ang expectation. Tama? So, yung expectation na yan ng members or yung mga tao sa labas, dapat ma-maintain ng pastor. Kaya nga, mayroong requirement, may criteria talaga. Okay? Na hindi dapat, kung dito yung requirement ng isang pastor, dapat hindi niya ibaba. Kung dito ang pastor, kung pwede ma-maintain, kung pwede ma-elevate pa, dapat ma-improve pa. But never na pwedeng maganon. Kasi nga, mayroong standard ang pagiging pastor. At nasa Bible po yan. So kapag ka ang pastor ay wala na sa standard, siguro pwede natin i-reprimand, pwedeng sabihan, pwedeng counselan ng senior pastor, pero kapag ka ang pastor, hindi na na-maintain ang standard ng pagiging pastor ay subject na i-disqualify. Amen? Pastor, Panginoon lang. Yes, that is true. Pero pag wala na na-maintain, by the way, sino ba nagbigay ng standard? Di ba, Panginoon? At sino ang nagsabi na hindi pwedeng ma-disqualify ang pastor kung wala na siya sa standard? Anong silbi ng standard kung di susundin? Nakuha niyo, members? Kasi may mga pastor din nakapito ko din, kapastor-pastor kahit wala na sa standard. Morally, wala na. Dapat kapag kapastor ganon, for delikadisa na lang,
nakita mo na hindi ka na effective at hindi na naniniwala yung mga tao mo, maybe mag-concede ka na. Na since mo di ka na effective kasi ang buhay mo hindi nag-fit doon sa practice mo. Amen? Kung merong qualification, meron ding disqualification. Magpastor ka pa, tapos wala ka manggasunod pala sa standard. Morally, doctrinally. Pastor, guilty ka. Financially, morally. Doctrinal issue. Tapos pastor ka gyapon. Hello, dyan pa tayo? May standard ang Bible. At ang standard ng Bible, perfect ito, Brad. Hindi natin pwedeng i-question. This is absolute. Kung dito sa mundo, pwede mahilot-hilot ang mga standard. Pwedeng pakiusapan. Pwedeng negotiable. But when we speak about Bible, that is non-negotiable as far as the Bible is concerned. Hello, amen? There is a criteria in doctrine, in purity. Okay? In faith, doctrine and practice. In purity, above reproach. Above reproach. All right. Let's go back to chapter number 3. What else? All right. Given to, verse number 2, hospitality. Given to hospitality. All right. What is that? To love strangers and have an open house to the needy. Pag sinabing hospitable or given to hospitality, to love strangers and have open house to the needy. Dapat ang pastor very accommodating. Amen? Open ang bahay niya. Open ang simbahan niya sa mga bisita. Lalo na sa mga stranger, mga traveling missionaries. That is, strangers. Hindi taga dito sa atin, pero naga-minister. So dapat i-accommodate natin sila. Who is our example? Let's go back to 3 John. 3 John. Sa ating binasa kanina. 3 John. Wala nang chapter yan. Kasi one book lang. Verse 1, the elder unto well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoice greatly when the brethren came and testified. Verse number 3. When the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Verse number 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Verse number 5, Beloved, thou doest faithfully. Verse 5, whatsoever thou doest to the brethren, take note this word, and to strangers. Alright, anong ginawa po ni Gaius sa mga brethren at strangers, referring sa mga visiting missionaries? Verse 6, which have borne witness of thy charity. Nakita namin ang iyong love before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Itong thou bring forward on their journey, meaning to say, hindi lang gi-accommodate ni Gaius itong mga visiting missionary and pastors sa kanyang bahay, but at the same time, nung sila po'y nag-travel na, ikanya pong pinabaunan ng something. Para during sa journey nila, if ever na may mga delay or whatever, meron silang something na makain at magastos during sa kanilang journey o pagpunta naman sa ibang lugar. Yun yung word dito na bring forward on their journey. Hindi lang i-accommodate niya sa bahay, bago sila umalis, meron pang something pinabaon. Mga in-kind and money. Di ba napakaganda ni Gaius?
Amen? Siya yung taong perfect example ng pagiging accommodating or hospitable. And yun dapat isang kriteria ng pastor. Kapag ka pastor di marunong mag-accommodate, wala na brad sa standard. Kasi isa sa standard, isa sa qualification given to hospitality. Kaya hindi lang yung pastor, dapat ang church. Amen? Dapat buong church. Kaya tayo, pag meron tayong mga bisitang pastor o missionary, magtulong-tulong tayo. Pastor, may gulay ako, pastor. Halimbawa, mag-overnight. May mga missionary tayo na mag-overnight kasi alanganin sila mag-proceed sa travel, gabi na. O mag-take si pastor, GC. O members, baka meron kayong gulay dyan o anything. Pwede ba dalhin dito, ating ipaulam. Meron tayong 5 bisitang pastor. One time, merong pumunta dito, 12. Hindi pa ganito. 2018, 2017, I think. From North Cotabato, Antipas. I don't know kung sino nakapunta Antipas. North Cotabato. Nag-text, nagtawag, pastor, pwede kami makatulog. Magpadabaw kami, alanganin kami. Mag-proceed. Wala kaming kilalang iba sa Marbel ba? Pwede kami makatulog, pastor? Sige. Mga alas 10 na. Sabi ko, parang patulog na sana ako. May nag-ring cellphone ko. Uy, mga pastor. Pastor Alan Bacos. Pastor sa Antipas. Ngayon, recently lang, election, sa barangay election, nanalong barangay Kagawan. Pastor ng Bible Baptist. So, sige, sabi ko, kita tayo sa church. Lang kayo? Baba kayo, harap ng City Hall. Nakaban sila. Pasok na yon, kita tayo. Mag-accommodate dito. Wala pang kain. Alas 10. Wala, dali-dali naman si Pastor Tigang 12 kabilog. Isa kadusina. Sabi ko, ano kayang iulam nito? 12. Kulang ang 2 tinapa. Amen? Ganun talagang buhay ng pastor. Kasi baka someday din, tayo din ganun ba? Kasi ano man yan ang buhay? Give and take. Di mo masabi na hindi ka rin makaranas someday. Kaya nga sabi ng Bible, anong itinanim, ganun din. Kung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin sa iba. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo gawin sa iba. Ganun na principle, golden rule ba? Sige lang. At least naka-accommodate tayo. Ganun. Hospitable. Gaius, sabi ng Bible, Gaius was a faithful man. Verse number 5. Alright? Ating makita. Si Gaius, a good example, pagiging hospitable. Loving siya. Verse number 6, which have borne witness of thy charity before the church. The word charity means love. Very warm si Gaius. Okay? Kahit first time pa lang niya, as long na brethren, basta fellow church, fellow Christian, fellow born again, very warm si Gaius. Di siya nagtanong, sino bang pastor mo? Di ko kilalang pastor mo, sorry. Kasi di ko kilala. Wala pong ganon. Pag alam niya na Christian ito talagang, sige, pasok kayo. Pagtiyagaan niyo na yung bahay ko, siguro hindi man malaking bahay ni Gaius. Simple man ang yung bahay nila nung una. Pero makita natin yung spirit ni Gaius. Okay? Ayun. Okay? Kaya napakaganda kung may mga tayo. Willing ating mga bahay na gamitin. Kung meron tayong mga bisita. Amen? Sa bahay, wala man talaga kaming disente na kwarto. Kaya nag-desire ako, Lord, mag-guest room na lang sa simbahan. Hindi ko man ma-accommodate dito sa bahay. Una, hindi man namin sariling bahay. At wala din kaming presentabling room doon sa bahay. Okay? So, sabi ko, bawi na lang ako sa guest room. At yun, meron tayong guest room. Pero maganda din yung sa bahay, at least, ma-fellowship mo. O nung Sunday, ating bisita, 2 pastor. O doon sa bahay, sabi ko, doon tayo mag-dinner. O, enjoy yung 2. Ano tayo? Kasi napakaganda kung mga pastor si-accommodate natin. Alright. What else? Giving, no? Not only loving ito si Gaius, but giving, no? Bring forward on their journey. And of course, no, he is a godly man. Kaya gi-commend siya ni Paul, ni John. Gi-commend siya sa kanyang pagiging spiritual.
no? The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. No? Hindi lang siya nag-practice ng truth, pero yung buhay talaga niya very prosperous, both sa kanyang attitude at sa spiritual life ni Gaius. Kaya tuwang-tuwa si John, no? Talagang happy si John nung narinig niya ito. Kaya sabi niya, verse 3, "For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth." Diba? So very happy si John nung nabalitaan niya, nakarinig siya ng report. John, ito yung si Gaius, pagpunta namin sa lugar nila, very warm ito na tao. Gi-welcome kami, ang bahay niya, doon kami pinatulog, gi-accommodate niya kami. Di natin alam how long sila nag-stay doon, pero talagang na-bless sila sa life ni Gaius. Why? Because he is a hospitable man. Amen? So, sana ganun din tayo. No? Sana maging maraming Gaius dito sa atin. No? Maging Gaius tayo sa Panginoon. Okay, ahead. Let's go to our text. Sa Timothy pa rin. Okay, chapter number 3, verse 2. Given to hospitality and up to teach. Okay, he must be a teacher. Alright? Not only sober, vigilant, good behavior ang isang pastor, but up to teach. Up to teach means desirous and skilled to teach the word. No? May desire na magturo at may skill to teach the word. So, hindi po yan option. Dapat mandatory po yan sa pastor. No? Na he is capable. No? He is capable, mga kapatid. Able to teach, that he must have running knowledge and understanding of divine truths. Kaya nga, kailangan ngayon, mga pastor, mag-undergo na ng Bible school. Hindi mo na pwedeng i-pattern noong unang panahon, walang Bible school. Kasi direct sila. Yung 12 apostles, direct ang training nila kay Jesus Christ. For 3 years sila nagsama-sama. Okay? So, day-to-day, ang kanilang training, both practical and actual. Nakikita nila si Jesus Christ, nagpe-perform ng mga miracles, nagpe-preach, naghihiling. Nakikita nila yan. That is personal. Bible school na rin nila yun. Sila Peter, sila John, o sino pa yung ibang apostle. Pero ngayon, nawala na si Jesus Christ, di mo na piling sabihin, kahit walang Bible school, willing ako magpasto, kahit walang training, total, andyan ang Holy Spirit. Yes, totoo, may Holy Spirit, pero kailangan ka rin i-equip. Amen? May matrain ka na, may ma-learn ka sa Bible school na hindi mo ma-learn dito. Kaya kailangan. Sa ating modern time ngayon, kailangan na ng seminary. Kung yung nag-seminary nga, nahirapan, how much more yung wala ka nag-Bible school. Guys, struggle pa nga yung nag-graduate na sa seminary. Hello, amen? Kaya sabi dito, he must have the running knowledge and understanding of divine truths. Tapos may mga pastor pa naman nga gagamit English Bible. Tapos, ginapilit mag-English Bible, di naman makaintindi ng English. Huwag na lang. Kung saan ka applicable, kung saan mas ma-express mo properly, kung Ilonggo, Ilocano, or Tagalog, mas better yun gamitin mo. Kaysa pilitin mo, tapos di mo naman ma-expound properly. Baka wrong meaning, wrong pa ang pagkasabi mo. Example, WOA. Wo. Tapos, wo din yung WHO. Di ba? Wo man din yun. Who. Itong isa, wo. Akala ng isa, pariho lang yun. Sabi pa ng isang pastor, sino ako? Who unto me? Di man yun, who. WHO. WOA. Wo. Ano yung wo? Anong ibig sabihin WOA?
W-O-E. Woe unto me, sabi ni Isaiah. Sa Cebuano pa, alaot ako. Para bang para bang gi-judge ka, para bang pinalo ka, para bang ang ibig sabihin ng woe. So dapat ma-differentiate. Hindi pwedeng Kaya sabi ng Bible, up to teach yung mga minute things. Yung pinaka-deeper meaning. Yung word. Kasi ang pag-interpret ng Bible, dapat word for word. Chapter, i-analyze mo. Kasi ang Bible, iba ito na book. Hindi ito, wag nating i-treat ito na secular book or katulad lang ng other books. No. The Bible is extraordinary book. It is a divine book. Amen? Supernatural. We need supernatural knowledge para maintindihan natin ito. Kasi ang ating mind sa secular at ito iba. Kaya, no wonder may mga abogado na pero ibang pag-interpret nila. Kaya akala nila secular din ito. Secular approach, no. We need divine intervention na mag-intervene ang Panginoon Diyos with the aid of the Holy Spirit of God. The carnal mind cannot comprehend sa mga spiritual things. Sabi ni Paul. Kaya sabi niya, up to teach. Able to teach, capable to teach, knowledge. He must have practical wisdom to apply the teaching that others might understand and apply it to their lives. Kaya nga may subject, hermeneutics. Anong hermeneutics? Isa sa mga major subjects sa seminary kung magpastor ka. Hermeneutics, the science on how to interpret the Bible. Yung mga etymology, mga root word. Okay? Dapat studyhan mo yan. Mga prefix, mga suffix. Hindi lang yan sa secular, dapat sa Bible school, dapat din yan. Soteriology, doctrine of salvation. Theology, doctrine of God. Lahat na theology, lahat na harmatology, pneumatology. Ang dami dyan. Lasting things, teaching. Pneumatology, doctrine of the Holy Spirit. Diyan pa tayo? Kaya sabi ng Bible, up to teach. 2 Timothy 2:2. Anong sabi ni Paul? Paul instructed Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, take note, who shall be able to teach others also. So ano dapat mga men, Brad? Ibigyan ng instruction ni Paul, si Timothy, na yung mga bagay narinig niya at nasaksihan niya mismo, ay dapat ipasa niya doon sa mga faithful men. At ano dapat ang requirement sa faithful men? Who shall be able? Able men. Able to teach others also. Kaya kayo mga men, mag-aspire kayo, mag-desire kayo. Amen? Hindi forever na si pastor lang o dalawa lang, Brother Ferdy lang. Para di na tayo mag-request ng ibang pastor. O andyan kayo. Isa sa mga gina-desire ko na matrain kayo. Pastor Randy. Yung naging speaker natin recently dito. Pag wala siya, mga men. Sunday school, men. Divine service, men. Paghapon, men. Wednesday, men. Garotation, meron pa ang mga men niya. Nag-preach pa sa online. Kasi may online sila. O parang devotional. O ngayon, isang men. The other day, another man. Bigyan niya assignment. O Brad, itong 2 verses.
expound mo yan, studyhan mo yan. Online, ha? Di ba napakaganda ng mga men, nag-excel din sila? Nag-gain ng knowledge. Alam niyo, masarap magturo kasi nag-learn ka rin. No? Nag-learn ka. Malaking advantage kaysa nakikinig ka lang. There are a lot of benefits kung magturo. Meron kang ministry. Mapalis ka. Para bang isang bagay, lagi mong gagamitin. Wasay, lagi mong gagamitin yung wasay. The more siya gagamitin, the more siya mag-sharpen. Ako, sanay ako Brad, yung mag-harvest ng palay. Lumaki ako doon. Yung, anong tawag doon? Garab, sickle ba yung tawag doon? The more mo siya ganon, the more siya gatalim, Brad. Lalo na pag ang gapasin mo na palay, medyo basa pa. Isang puto lang, ganon. Ganon din ang tao, principle. Kapag ka nagtuturo ka, may ministry ka, mag-excel. Sabi ni Paul, commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So he must be up to teach. That is, he must be trained or skilled in the method of teaching. Method of teaching. Kaya dapat ang pastor, hindi lang magaling sa istorya. Dapat may teaching, At dapat informative ang turo ng pastor. Di kasi sige lang wakal sa pulpit. Tapos walang input, walang biblical insights ang nabigay. Okay? So di bali na hindi magsige kadlaw ang pastor. Importante ang word of God. Yun ang na-implant. Amen? Na-inculcate. Alright. Alright. So, anong makita natin dito? Okay? Next. Verse number 3. Verse number 3. Oh, let's go back to our text. Chapter 3, verse 3. Not given to, another requirement, qualification ng pastor, to wine. Not given to wine. Now, take note. Hindi pala hubog. Amen? Kahirap ispilingin, pastor ga pahubog-hubog. Paano naging pastor? Pastor ga siyat-siyat. Hindi yan legit na pastor. Kung may pastor na gainom pa, iwan ko lang. Kayo na lang mag-spilling. Kaya automatic na yan pag pastor, mag-refrain. Pastor tuba. Pero anything na intoxicating, mahit tuba pa yan, matamis pa yan, the fact na ang tuba ginagamit sa mga palahubog, is that good? Paano mo ma-justify ngayon? Magsabi, uy, si pastor, nakita ko to, nag-inom og tuba ba? Oh. Kahit sabihin mo man, matamis man yun, di man yun makalasing. But the fact na tuba, ang impresyon ng tao, tuba pa rin yan. Kahit sabihin mo matamis, but the fact na tuba pa rin yan. At di mo na ma-erase sa isip ng tao, di mo sabihin, isa-isahin sila, oy, huwag kayong huwag kayong mag-isip ng masama, matamis ba yan yung giinom ko na tuba, hindi yun makalasing. Paano mo masabi yun? Kaya nakita ka naman. Paano mo i-justify? So it's better, di na lang mag-inom gisang tuba. Tamis man o hindi na lang para iwas. Klaro? Pastor, langgaw na lang, sinamakan. Ako kung type mo mag-inom sa makan, sige, sinamakan. Para walang isyo. Not given to wine. Not quarrelsome over wine. Anong resulta ng wine? Amen? Alam na natin ang resulta ng wine. Kaya gibawal sa Bible. Kahit nga pagtingin, sabi ng Proverbs, huwag kang tumingin. Kung nagared ang wine. At sabi dito, sinong umiinom ng wine? Shall be deceived. Wine is not to be used as a social drink.
Timothy was instructed to use wine as medication. Ito man yung ginagamit ng mga excuse ng mga palahubog. Chapter 5, verse 23. Tingnan nyo. 1 Timothy. Pastor, biblical man. No? Sabi pa, mag-quote pa ng verse. Chapter 5, verse 23. 1 Timothy 5:23. Ready, go. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake, and thine often infirmities. Di ba, Pastor, si Paul nagsabi kay Timothy, gisugo siya mag-inom og wine. Bakit bawal na andyan man sa Bible? Nada si correct? Pero bago ka magsabi, gawin mo itong excuse or reason, makinig ka. Una, gisabihan ni Paul si Peter. Number one, kay may problema sa tiyan si Peter. Probably acidic, probably may problema siya. Kaya gisabihan ka, wag ka lang mag-inom ng tubig kung mag-inom ka rin ng wine. Number one. Ang gisabi ba, wine lang? Take note, little. Tanawa, tingnan nyo. Drink no longer water, but use a little. Kanang word little. Ngayon, little ba ang reason inom ka? Una, reason is stomach sake. May problema sa tiyan. Kaya nag-inom. Kaya sinabi ni Paul, kasi may problema sa tiyan si Timothy. Ngayon, ang gainom, may problema ba sa tiyan? Nagka-problema sa tiyan kasi sige inom. Hindi nag-inom kaya may problema ang tiyan. Mali. Nagka-problema ang tiyan sa sobrang inom. Yan ang tuod istorya. Pangalawa, little. Konti lang. Konti man, Pastor, pakunti-container. Konti. Pakunti-container. Saan nagsimula? Sa konti. Konti. Uy, doon namin. Pre, dugang pre. Pulutan ay. Daw, kuha ng pulutan. Nasubrahan sa kahang pre. Gamay. Dugangi gamay pre. Wala na, di na kontento. Naubos ang isang lungnik. Pre, dugang pre daw. Bitin daw. Lamo pa pulutan, Nakaubos 2 lungnik. Nung mga tiyo ko nung una, pilpilsin. Iwan ko, andyan pa rin yan ngayon. Yung kiss ba? Ilan yung laman yung kiss ng pilpilsin? Hindi, yung pilsin, yung maliit. 24, di ba? Marami man yan Hamakon mo, 2 lang sila. Kulang pa. Grabe na mga tao kapalahubog. Tanong, little ba yan? Tapos gawin mong excuse. Merong guidelines ang Bible. Stomach sake. Pangalawa, little. Little ba yung lungnik? Di na yan. Lungnik na, Kaya, ang mga palahubog, magawa lang ng verse ko, pero wala ginaintindi. To justify na tama yung, sabi, ara man sa Bible, ang gisugo nga mag-inom. Sugo ka na nga mag-inom. Bakit ka nagka-liver cirrhosis? Sa sobrang inom. Bakit na problema ang atay mo? Sa sobrang inom. Dito, di natin nakita si Timothy nag-inom-inom, nahubog, nalasing. Hello, dyan ba tayo? So, klaruhin natin dito. Little wine. At sabi dito, mag-inom ka lang kung may infirmities. Kung magtukar ba? Kung okay na, wag na, stop na. Proverbs 20 verse 1. Proverbs 20 verse 1. Proverbs 20 verse 1.
20 verse 1, ready go. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceived thereby is not wise. So ang wine pala, mocker. I-mock ka niya. Pahiya ka niya. Papahiya ka. Strong drink is raging. At sabi pa, deceiving. Ang sinong umiinom dito is not wise. Kaya ang taong mga palahubog, mga mango na. Amen? Mga mango. Why? Because number one, why? Alcohol is poison. Hilo man na. Oh? Anong benefit sa wine? Meron bang contribution? Meron bang good? Lalo na, marami pala yung mga wine. May whiskey, may gins. O, ano pa? Beer. Maraming classification yan. Nung nagtrabaho ako sa hotel, ang dami pala yung mga, kung ano, scotch. Oh, may mga ganun pa sila. No? Tapos, ang mamahal pa pala ng imported. Mga Remy Martin, mga Blood Mary, ano pa yung mga pangalan na, grabe pang mga pangalan. Okay? Kaya, salamat, binago tayo ng Diyos. Amen? Oh. Kaya karon kung gainom-inom ka pa, baw. No? Ang lungnig to ba? Mas mahal pang lungnig. Kaysa bugas. Sabi pa ng post, sige reklamo, mahal ang bugas, pero ay kagareklamo, mahal ang tanduay. Ay kagareklamo, grabe ka mahal na ning ano ba? Ning lungnig ba? Tagpilang lungnig? Sobra 50? Saan itong last mo bakal, Brad Romy? Sobra na 100, Brad? Ang lungnig? Oh, hamakon mo na. Sobra na 100. Duda ko sa imo, Brad, kabalo kas presyo ba? Bugas pila. May 50, pinakamaganda na. 56? Oh. Gamay na lang kulang, 2 na ka kilo. Sabi pa, tapos isuka-suka mo lang. Diba? Oh, salamat po na dapat hindi, no? Not given to wine. Okay? So hanggang dito lang muna tayo tonight. Amen? So, actually, reminders na lang ito na ano po ito. But since na part ito sa ating lesson, itakil talaga natin para malaman natin. Para someday, pag di na ako pastor dito, kunin ako ni Lord or whatever man, tapos may magpuli dito, tapos hindi na maintain itong qualification, kayo na magsabi sa pastor, Pastor, sorry po, pero napansin namin parang hindi ka na nag-fit sa qualification. Oh. Kaya hindi hindi lang basta-basta maglagay kayo ng pastor dito. Dapat ang pastor nag-fit sa qualification. Kapag ka ang sino mang pastor, mag-pastor someday dito, kung mawala na ako, dapat see to it, Brad, kayo ng mga members matira, maiwan. Ang pastor, nasa standard. Amen? Kaya may standard ang Bible. Kahit knowledgeable pa yan, bright pa yan, pag ang buhay niya hindi nag-fit dito, hindi pwede. Amen? Kasi mataas ang standard ng Panginoon. Alright, so tayo po tayo please. Okay, for our, closing prayer. Lord, salamat po this evening. Salamat sa instruction na binigay niyo po sa amin tonight about sa qualification ng isang bishop, isang pastor na kung saan, Lord, nag-occupy sa office of the bishop. Help us, Lord, and me personally, ma-maintain ang standard sa Bible. Panginoon, because napakataas po, Panginoon, ang standard, ang qualification, may prerequisite. Hindi lang, Lord, ang seminary, ang background, ang tinitingnan, but his personal life as well. Kaya, by your grace, Panginoon, sana po ay ma-maintain, Panginoong Diyos, ang standard po ng office dito ng pastor. Maraming salamat po ng iyong salita ay hindi po nag-change, Panginoon. And help us na
may sa buhay namin ito. Maraming salamat and sa mga remaining pa namin na pagtalakay, pag-study nito, sana Panginoon ay mano pa namin ito. Mahimay-himay pa namin. Again, thank you po, dear God, for everything. And thank you for the wisdom. As we go on, be with us sa mga remaining minutes po namin. This I pray in Christ's name. Amen and amen.